Hello! Good morning! We have another great property na naman na ipapakita po sa inyo. I-play natin yung video ha para makita nyo ha. Okay, play natin. Play yan. Play natin. Tapos nag-play na ba? Yun, nag-play na. Yan. Okay, yan yung property. Ay, hindi pa pala yan. Um, Yan yung ano niya, yung paligid ng subdivision natin. Itong highway na ito guys, this is Aguinaldo Highway. Ang haba nito mula Bacoor hanggang Tagaytay. So this is Aguinaldo Highway at ang property natin na binebenta itong nasa kanan. Okay. So this is kapag nagkotse kayo or nagmotor, 10 minutes away sa rotonda ng Tagaytay. Lapit lang niya. And nagpa-fogs po dito kapag foggy ang area ng Metro Tagaytay. Malamig dito sa area na to. Kita pa yung harap po. Ilang minutes ba tong drone na to? 10 minutes drone. I-forward nga natin para makita nyo na yung subdivision. Not this one. Ito. Dalawang subdivision kasi ang pinakuha ko nito eh. So, ito yung subdivision na ipapakita natin. Yung kanina, ibang subdivision yun sa tapat. Kasi nung pinadrone ko ito, dalawang subdivision yung na-capture eh. So, i-play natin. Yun, ang pangalan ng subdivision na ito is Louisville 3, located along Aguinaldo Highway, and maliit lang tong subdivision po na ito. So, ito yung the only subdivision na hawak ko sa silang na malalakad mo lang yung lahat ng lote from the gate. Meron pa rin namang isa, pero yung isa kasi ang laking subdivision niya kasi yung Metrogate Silang, hawak ko rin yun. Sa Metrogate Silang, ang laki kasi ng Metrogate Silang eh, yung iba malalakad mo from the highway, and then yung iba naman medyo malayo na. Yun lang yung kaibahan. May hawak din ako sa Metrogate Silang. What I'm referring to is itong Louisville 3 subdivision lang yung hawak ko sa Silang, Cavite, na lahat po ng lote, whether phase 1 or phase 2 yan, lahat po yan ay pwede nyo lang lakarin. Yan no, maliit lang kasi siya, yan lang yung coverage niya. So, meron tayong hawak dyan na lote, 110 square meters. May calculator ako, ipapakita ko sa inyo. Ang presyo natin ay 18,000 per square meter. So, ang price po niya, 110 square meters ay 1.98 million. Okay? Sa subdivision na ito. And then, meron tayong hawak na 130 square meters times 18,000 per square meter. 18,000 per square meter. So, ang price po niya ay 2.34 million. Okay. Mahal ba ito sa part na ito ng silang? Fair lang po siya. Kasi subdivision kasi siya eh. Ang advantage kasi ng subdivision, ito, mayroon kayong security guard, sementado lang yung lahat ng kalsada nyo, develop siya, mayroon siyang basketball court to, yan o. Basketball court and open area, compared mo sa hindi subdivision. So, ang hindi subdivision kasi, hindi kasi lahat ay cemented road. Ito cemented road lahat and develop siya. No? And then, madaling tuntunin pag mayroon kayong package, pag nasa subdivision kayo, kasi naka-block ang lot number pag subdivision, right? So, yan lang yung subdivision, ang liit lang. Kaya ko nasabi kanina na lahat po ng lote sa subdivision na ito ay nalalakad lang mula the gate. Lahat ng bahay malalaki, oh. Naabutan ko pa to dati na yung presyo niya ay 13,500 per square meter. But that was many years ago, more than 5 years ago. Siguro mga, ano ba ngayon? Mga 5 years ago, nasa 13,500 per square meter siya. But, alam nyo naman po, ang lote, pag nag-invest kayo, ay, ano po, hindi po
Hindi po pababa ang presyo ng lote, ang presyo po ng lote ay pataas. Tingnan mo naman yung mga bahay dito lahat maganda, oh. At, isa sa napapansin ko maraming mga OFW na nagtatanong kung ito ba ay included sa danger zone 'pag pumutok yung Taal. Labas na po ito, ang silang ay labas na po sa danger zone, which is nice. 10 minutes away lang naman siya sa Tagaytay, eh, at malamig din naman 'to. This is upland pa rin, malamig din po ang area dito. Parang Tagaytay lang din, and papunta sa Tagaytay mas madali lang din, 10 minutes lang 'pag kotse niyo or motor. So meron akong resale dito. Resale from owners, nasa minimum cut natin is 110 square meters. Yun yung kanina na ang presyo niya ay 1.98 million. Okay? And then, meron also tayong galing sa developer, which is ongoing construction pa. Ang advantage kapag kumuha kayo ng resale dito, ang resale natin lahat cash siya, wala tayong installment sa resale. Pero pag gusto nyo ng installment, meron tayong galing sa developer. So, ang advantage, pag kumuha kayo ng resale, pagkabayad nyo ngayon, asa na ba yun? Play natin ulit. Ang advantage pag kumuha kayo ng resale, pagkabayad nyo ngayon, kahit ngayon din, pwede nyo na gamitin yung property. Pero dahil subdivision po ito, subject to ano po kayo ng ng admin. Mayroon kasing admin dito eh. Mababa lang ang ano dito. Yung monthly dues nyo, nasa 300 lang. At ang design po ng bahay dito ay may restriction po ilang meters pataas, but kaya niya hanggang 3 floors. Hindi na pwede yung 4th floor, hanggang 3 floors lang yung restriction niya, at meron alsong hindi pwede na isagad mo yung bahay mo dun sa pinakadulo ng lote mo para umikot yung hangin dito sa subdivision. So, makipag-coordinate lamang po sa engineering, but wala tayong specific na design na, ay ganito yung design, ganito yung kulay. Walang ganon. Depende sa anong design ang gusto nyo. Open naman sila, and sa contractor naman, pwede kayong kumontak ng contractor na taglabas. May sariling contractor and developer. And then, pag kahit kung marunong kayong magtayo ng bahay or may kamag-anak kayo, kaibigan kayong contractor, pwede nyo naman silang kontakin. Coordinate lang sa engineering ng developer yung design. Kasi tutulong din kasi yung developer na magbigay ng mga dokumento na kailangan nyo po para sa building permit. Iyan, no? So, dito sa side na ito, tingnan nga natin. Okay, nandito yung basketball court, right? Banda rito, tingnan nyo yung pointer ng mouse ko. Banda rito, mayroon ditong ginagawang extension ngayon. So, may ino-offer yung office dito na 200 square meters ang sukat times 18,000 per square meter. Yun ang pricing kasi ngayon dito, 18,000. So, ang price niya, nasa 3.6 million. Pero ang kagandahan dito, pag galing kayo pagkukuha tayo sa developer, ay meron tayong installment plan. So, you're just gonna have to pay 50% down payment. I-divide natin ng 2 para makuha natin yung 50%. So, may down payment kayong 1.8 million. And then, yung balance ay babayaran nyo na for 2 years. So, I'll give you a computation for that pag kumontak kayo sa akin. So, once kumuha kayo noon, dito na kayo sa likod banda. Yung extension natin. Iyan. Again, nagpa-fogs dito ha. Na ako mismo personally na experience ko na nag-fogs dito sa lugar na to. Malamig to pag gabi. And kapag naman yung budget nyo, kasi ang 200 square meters from the office ay 3.6 million, right? Kung kaya nyo naman yung yung i-cash, para mabilis na kayong makalipat, yung ating 110 square meters times 18,000 is 1.98 million. But this is net ha. Kahit sa office kayo bumili, yung ating extension, net nandun po yun.
Presyo lang po 'yun ng lote, yung bayad ng pag-transfer ng titulo is, ah, ia-add-on pa po natin. Mag-estimate kayo ng around 10%. Around estimated ko lang 'yun ha, around 10% para ma-transfer yung title sa inyo. Yung resale natin, puwede na i-transfer agad kasi ready na yung, title nito. Yung sa extension, kung i-installment niyo, hindi pa agad ma-transfer yun, contract to sell muna kayo. Kasi saka pa ma-transfer yun kapag fully paid na and ready na yung title. Okay, play nga natin ulit. Yan, para makita nyo. Marami akong available dito. I think I have available around 5 lots sa resale, and then sa ano naman, sa extension naman, I believe mahigit 10 pa yung inventory doon para makapili kayo. Nice to ha, at saka by the way, kapag marami kayo laging bisita, mga relatives nyo, kaibigan nyo, laging bumibisita sa inyo, asa na ba yung gate nito? Tingnan nga natin. Dumadaan yung bus ng pa-Manila dito ha. Dumadaan siya sa gate. So, kasi itong gate na 'to, may bus dito, Tagaytay to Manila. Alam niyo yung Loton? 'Di ba dun sa, bandang Loton banda, ang daming bus dun. May bus dun na pa-Tagaytay. Dito yon dumadaan. Yung bus na Tagaytay Amadeo, dadaan yan dito. Kaya kahit na, ah, walang sasakyan, yung kamag-anak or kaibigan nyo or kahit kayo, pupunta kayo dito, pwede na kayong mag-bus. And then papasok naman, hindi niyo na kailangan ng tricycle, lakarin niyo na lang kasi nga maliit lang 'to, eh. Ito nga lang yung hawak ko sa silang na hindi niyo na kailangan mag-tricycle papasok sa loob kasi maliit lang kasi siya, eh, ano, kitang-kita naman na hindi siya masyadong malaki na subdivision. But very nice location siya, along the road naman siya. Walang baha dito ha, kasi upland 'to. Ang pinakamalapit na mall mo, Tagaytay, 10 minutes away. Malapit ka rin sa Hacienda Mall ng Silang. Lahat ng bahay talaga dito malalaki, oh. I like it. And kung sa office kayo ng developer, may contractor also sila. So mayroon na dito kasi phase 2 'to, eh. Ito phase 1 'to. At saka ito naman yung extension natin. So, may binebenta akong resale, eh, phase 1, phase 2, at saka may extension din ako. Pili na lang kayo kung alin doon yung magustuhan niyo. So, kung gusto niyong tumira dito, ang price na budget natin ay 1.98 million ang pinakamababa, tapos meron tayong up to 3.6 million yung extension. Yun yung price range natin. And then, may cash tayo yung resale, yung extension pwede siya i-installment. So, kung gusto nyong tumira dito, malapit sa Tagaytay, and then, by the way, ang Silang pala is meron tayong ano, 'di ba? Calax. Alam nyo ba yung Calax? Yung nagdudugtong ng Cavite to Laguna. Pag doon kayo dadaan, mula sa subdivision na ito pag doon kayo dadaan kayong Calax, tapos paglabas mo dyan ay SLEX, di ba? Tapos SLEX papuntang Makati, 1 hour lang. Papuntang Manila, baka 1 hour lang din. Dadaan lang kayo ng mga expressway, skyway, ganun, para ma-shorten yung time. So, yun yung isang way na mabilis kayong makapunta ng Manila. Of course, pag gusto nyo ng malamig na klima, maganda ang Cavite kasi puntahan malapit lang kasi, eh. Kung tatanungin nyo ako, ano bang maganda, Rizal or Cavite? Ako mas gusto ko sa Cavite dahil nga malapit siya sa Tagaytay. Ang Tagaytay kasi is a tourist destination. It's a tourist attraction. Ako kasi, ah, may probinsya ako, 'di ba? Pag dadalaw, for example, yung mga kaibigan kamag-anak ko, kung halimbawa meron akong property sa Cavite ha, example sa Silang, pwede ko silang dalhin dun sa Tagaytay kasi nga tourist destination ng Tagaytay, eh. Tsaka maraming pasalubong dun, maraming buko pie, maraming restaurant, pwede silang mag-viewing dun sa Taal. Basta marami siyang view na pwedeng mong ipakita doon. With regard to traffic naman,
Ang traffic kasi depende kung anong araw ka pupunta ng Tagaytay, eh. 'Pag weekend ka, napapansin ko talaga 'pag weekend, laging ma-traffic papunta sa Tagaytay dahil nga tourist destination siya, eh. So, every weekend maraming mga taga-Manila nagpupunta sa Tagaytay para mag-relax, kakain. Kasi probinsya feel siya pero city kasi ang Tagaytay, eh. At again, 1 hour away lang siya to Manila kapag hindi masyadong ma-traffic ka at dadaan kayo ng Skyway. Ah, mas para sa akin mas maganda siguro 'pag dumaan ng depende din, eh, depende din kung anong araw, eh. Tumira ako sa Silang din ng ilang buwan and I can testify talaga na, malamig sa Silang, maganda sa Silang, 'no? At hindi masyadong ma-traffic sa Silang compared sa Tagaytay. Ang Tagaytay medyo nagta-traffic kasi siya, eh, but all the necessities na kailangan mo, punta ka lang ng Tagaytay because this is only 10 minutes away from Tagaytay. So, yun lamang ang ishi-share ko sa video, na ito guys, ha. Again, please PM me kung meron kayong mga inquiries or kahit halimbawa ang gusto nyo hindi dito na subdivision, sa ibang lugar nyo gusto, chat nyo ako. Ang dami kong hawak talaga sa Cavite, 1,000 plus inventories ang hawak ko sa Cavite, ang dami. At ang dami ko pang hawak nationwide dahil nga accredited ako sa maraming bangko. I sell bank foreclosed properties. And kung kayo ay meron kayong property na binebenta dito sa Silang or sa Tagaytay, kayo ay lot owners, nagbebenta kayo ng lote dito sa Louisville 3 or sa ibang subdivision, chat nyo ako para matulungan ko kayong maibenta yung mga properties nyo. Baka, malay natin, baka masold ko po yung inyong mga lote. So, have a good day and thank you for watching my video. See you po sa next upload ko.